Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jam at lumaki po ako sa isang masayang pamilya. Ramdam na ramdam ko po ang pagmamahal ng mami at daddy ko habang lumalaki ako. Kahit pareho silang busy sa trabaho ay palagi pa rin nilang sinisigurado na may oras sila para sa akin. Pero nagbago po ang lahat ng yon noong pumanaw si mami. Na-involve po siya sa isang car accident. At doon nagsimula ang pinakamalaking pagsubok na hinarap naming pareho ng Daddy Desmond ko. Sobrang naapektuhan po ako at dumating din sa punto na nawala na ako ng ganang mabuhay. Pero kahit sobrang hirap ay nagpapasalamat ako kay Daddy at siya po talaga yung nagsilbing lakas ko. At siyang nag-guide sa akin ng mga panahong yon. Hinahangaan ko po siya kasi kahit nahihirapan din siya, sa pagkawala ni mami ay pinilit pa rin niyang itago yung lungkot niya para sa kapakanan ko. Ang totoo po niyan ay gusto ko sanang umalis sa bahay namin kasi tuwing pumapasok ako sa sala, kusina at kahit sa mga kwarto ay naaalala ko lamang si mami. Kinausap ko po si Daddy noong isang beses at sinabi ko sa kanya na baka pwedeng ibenta na lamang niya ang bahay namin kasi ayoko yung feeling na lagi kong naaalala si mami. Pero hindi po magawa ni Daddy na ibenta ang bahay namin kasi pinaghirapan nila ni Mami ang pagpapatayo ng bahay na yon ng napakaraming taon. Hindi po naging madali yung mga pangyayari sa bahay na yon, Papa Dudut. May mga pagkakataon po na bigla na lamang akong umiiyak. At may isang pagkakataon pa nga na narinig ko si Daddy na pinipigilan ang luha niya. Pero kahit na mahirap ay pareho kaming nagpakatatag. Sa totoo lang ay sobrang laki po ng bahay para sa aming dalawa. Kung may pera lang po sana ako ay baka bumili na ako ng maliit na kondo para makaalis na kami sa bahay na punong-puno ng ala-ala ni Mami. Pero wala po akong magagawa kasi college student lamang po ako noon, pero pinangako ko po talaga sa sarili ko na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at kapag nakapagtrabaho na ako ay bibili ako ng maliit na kondo para sa amin ni Daddy. Sana po ay huwag niyo po akong masamain, hindi ko po binubura. Ang mga ala-ala ni Mami gusto ko lamang po na magkaroon kami ng fresh start ni Daddy. Pero sa ngayon ay titiisin ko na muna ang buhay namin na puno ng masasaya at malulungkot na mga ala-ala. Lumipas ang ilang buwan mula nang namatay si Mami habang tahimik ako na nag-aaral sa kwarto ko ay biglang pumasok si Daddy at kinausap niya ako tungkol sa isang bagay na hindi ko po inaasahan na pag-uusapan namin, Papa Dudut. Daddy? Bakit? Ano po yon? Sorry anak, mukhang nakaistorbo pa yata ako sa pag-aaral mo. Okay lang po, patapos na naman ako eh. Mabuti naman kung ganon. Ang sipag-sipag talaga ng anak ko. Binilan nga pala kita ng pagkain galing sa paborito mong restaurant. Kunin mo na lang mamaya sa loob ng rep ha? Sige po, thank you. Nga pala, gusto sana kitang kausapin. Tungkol saan po? Alam mo naman na ilang buwan na rin nakakalipas simula nung nawala sa atin ang mami mo, hindi ba? Sa totoo lang, hindi pa rin ako nakaka-move on sa pagkawala ni Mami. Daddy naman kasi, ibenta na natin tong bahay. Mas lalo lang tayong nadidepress dito kasi naaalala lang natin si Mami. Anak, alam mo naman na hindi ko pwedeng gawin yun. Ipinundar namin ang mami mo ang bahay na to ng napakaraming taon. Naiintindihan ko naman po. Pero sana pag-isipan niyo na lang po yung suggestion ko. Sa tingin ko po mas makakabuti yun para sa ating dalawa. Huwag ka mag-alala. Ipapaalam ko naman sa iyo yung magiging desisyon ko kung sakali. Basta po wag niyo akong iiwan ha. Ano ka ba naman? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. I love you po, Daddy. Payakap nga. I love you too, anak. Nga pala, tungkol sana dun sa gusto kong pag-usapan natin. Bakit po? Ano po ba yun? Nakikita ko kasi na nade-depress ka tuwing naaalala mo mami mo. At ganun din naman ako. At sa palagay ko, oras na para magkaroon na tayo ng kasama dito sa bahay.
Ano pong ibig niyong sabihin? Kukuha po tayo ng kasambahay? 19 years old na po ko, Daddy. Hindi na po natin kailangan ng kasambahay. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko sabihin, okay lang ba sa'yo kung magkakaroon ka ng bagong mami? Ano? Ganun na lang po ba kadali sa inyong palitan si Mami? Daddy, ayoko. Okay na po ako tayong dalawa lang ang magkasama dito sa bahay. Anak, pakinggan mo muna kasi ako. Sana mabigyan mo ng chance ang tita Vanessa mo. Napakabait niyang tao. Sigurado kung magugustuhan mo siya at magkakasundo kayo. Ayoko! Wala pa nga isang taon simula na mamatay si Mami eh. Hindi ako makakapayag sa gusto niyo mangyari, Daddy. Para din naman sa'yo to eh. Talaga po ba? Para nga ba talaga sa akin yon o para sa sarili niyo? Alam mo naman na lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo, hindi ba? Sobrang unfair niyo naman po. Ganun na lang ba talaga kadali palitan si Mami? Hindi ko pinapalitan ng mami mo. At maniwala ka, walang makakapalit o makakapantay sa mami mo. Ang gusto ko lang naman magkaroon ka ng mother figure. Bahala kayo. Basta wag na wag niyo siyang patitirahin dito sa bahay natin. Hindi mo pa nga nakikilala ang tita Vanessa mo pero hinuhusga mo na kagad. Kilalanin mo muna yung tao. Wala nang dahilan para makilala ko pa siya. Kala ko pareho tayong nalulungkot dito sa pagkawala ni Mami. Yun pala nakapag-move on na kayo. Anak, huwag mo naman ako pagsalitaan ng ganyan. Kaya ako nga sinasabi ang lahat ng to sa'yo eh. Kasi gusto kong maging handa ka sa pagdating ng tita Vanessa mo sa buhay natin. Hindi ako makakapayag na pumasok sa buhay natin ng babaeng yon. Jam, please naman. Huwag niyo na po akong pilitin kasi kahit kailan hindi ko mapapalitan si Mami tulad ng ginagawa ninyo. Sige na, lumabas na kayo sa kwarto ko. Gusto ko na po mapag-isa. Sobra po akong nabigla noong sinabi sa akin ni Daddy na may nakilala na siyang babae na magiging stepmother o madrasta ko kung sakasakali. Sobrang unfair kasi Papa Dudut, hindi pa nga ako nakaka-get over sa pagkawala ni Mami tapos ngayon ay ipapakilala na ako ni Daddy sa isang babae na hindi ko naman kaano-ano. Mga ilang linggo ko pong hindi kinibo o kinausap si Daddy, Papa Dudut. Galit na galit ako sa kanya noon kasi pakiramdam ko ay parang pinapalitan na niya si Mami sa buhay namin. Pero hindi po ako sumuko at hindi po sumuko si Daddy sa pagpapaliwanag sa akin. Sabi pa nga niya hindi niya ako pipinitin at tanggapin kaagad si Tita Vanessa sa buhay namin. Ang hiling lamang ni Daddy ay respetuhin ko si Tita Vanessa at hayaan ko sana siya na ipakita sa akin na karapat-dapat siya na maging stepmother ko. Sinabi din sa akin ni Daddy na sa bahay na daw titira si Tita Vanessa kasama namin. At as expected ay nag-away naman kami. Nahirapan na nga ako sa ideya ng pagkakaroon ng stepmother tapos ngayon ay patitirahin niya pa sa bahay. Pero wala rin akong magagawa kasi anak lang naman ako. At si Daddy pa rin ang may karapatan sa bahay namin. Kaya kahit na hindi ako komportable sa pagkakaroon ng stepmother ay may tiwala pa rin naman ako kay Daddy. Kaya makalipas ang ilang araw ay sumang-ayon na rin ako sa desisyon niyang patirahin si Tita Vanessa sa bahay. Naisip ko rin na kung eto yung magpapasaya kay Daddy siguro ay okay na rin yon. Kesa makita o marinig ko siya na palihim na umiiyak dahil sa pagkawala ni Mami. Kaya naman pinaghandaan ko na lamang ang pagdating ni Tita Vanessa sa buhay namin. Sa totoo lang Papa Dudut ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang daming emosyon na sumasabog sa puso ko ng araw na yon. Galit, confusion, kaba at kung ano-ano pa. Ang totoo niyan ay ayaw ko sanang tawaging tita si Tita Vanessa kasi hindi ko naman kaano-ano yung tao. Pero si Daddy na mismo ang nakiusap sa akin na tawagin ko siyang tita kaya wala akong naging choice kung hindi ang sundin si Daddy bilang paggalang na rin sa gusto niyang mangyari. Pinigilan ko na lamang yung mga negative na nararamdaman ko at pinili ko na lamang na mag-isip ng positive na mga bagay. Inisip ko na lamang na baka nga tama si Daddy na baka hindi ko dapat husgahan si Tita Vanessa kaagad, lalo na't hindi ko pa naman siya nakikilala. Tinanggap ko na lamang ang sitwasyon kasi alam ko na yung pagtanggap ko kay Tita Vanessa ang magpapasaya sa Daddy ko.
Naisip ko rin Papa Dudut na ang dami ng pinagdaanan ni Daddy at deserve din naman niyang sumaya kahit papaano. Nandito na tayo. Tara, pasok na tayo sa loob. Daddy, hindi ko narinig na nakapark na pala kayo. Nasa banyo po kasi ako kanina. Walang kaso yun. Ay, anak, ito nga pala si Tita Vanessa mo. Hello po. Tuloy po kayo. Pagpasensyahan niyo na po tong sala, medyo makalat. Pero lilinisin ko na rin po yan mamaya. Maiwan ko muna kayo dyan ha. Maghahanda lang ako ng makakain natin. Ba't hindi na lang po kayo nag-drive-thru, Daddy? Di ba sabi niyo sa akin kanina na sa labas kayo bibili ng pagkain? Aba, ibang klase ka rin ah. Ano po yon? Wala. Ang sabi ko, ibang klase tong bahay nyo, sobrang ganda. Sensya ka na anak. Traffic kasi. Pero di bale, magluluto na lang ako. Maiwan ko na muna kayo ng Tita Vanessa mo dito sa sala ha. Doon lang ako sa kusina. Okay, mahal. Bumalik ka agad ha. Siyempre naman mahal. I love you. I love you too. Hello po, Tita Vanessa. Ako nga po pala si Jam. Siya nga po pala, ready na po yung kwarto niyo ni Daddy. Inayos ko na rin po yung kama niyo doon. Vanessa na lang. Hindi naman ako ganun katanda para tawagin mo pang tita. Kahit na po, mas matanda pa rin po kayo sa akin. Okay lang po ba sa inyo kung Tita Vanessa ang itatawag ko sa inyo? Bahala ka? Siya nga po pala, kumusta naman po kayo ni Daddy? Pwede ba tigilan mo na yung kaplastikan mo? Kwento sa akin ni Desmond na ayaw mo raw magkaroon ng stepmother. Pues, para lang alam mo, ayoko rin magkaroon ng anak. Nandito lang ako nang dahil sa daddy mo. Ha? Hindi naman po sa ganun yun. Opo, aaminin ko. Sa palagay ko masyado pa pong maaga para magkaroon ako ng stepmother. Kamamatay lang din po kasi ng mami. Pero hindi naman ibig sabihin nun, hindi bukas yung loob ko sa pagkakaroon ng stepmother. Pues, hindi rin bukas ang loob ko sa pagkakaroon ng stepdaughter. Masyado pa akong bata para magkaroon ng anak ha. At isa pa, yung ayaw ko sa lahat, yung pinaplastic ako. Tulad ng ginagawa mo sa akin ngayon. Ito nga pala. Nagtimpla nga pala ako ng juice para sa inyo. Oh, tigisa kayong baso. Thank you po. Thank you, mahal. Kamusta naman kayo dito? Ay nako, okay na okay kami dito, mahal. Naikwento nga sa akin ni Jam na ready na raw yung kwarto natin. Ikaw bang naglinis ng kwarto ko, Jam? Ha? Opo. Napakabait mo talaga. Alam mo, Desmond, mahal, sobrang swerte mo talaga dito sa anak mo. Aba, siyempre naman. Nag-iisang prinsesa ko yata yan. Kaya mahal na mahal ko to eh. Payakap nga anak. I love you, Daddy. I love you too anak. Desmond, mahal, yung niluluto mo baka masunog. Ay, oo nga pala. Jam, pakibigay na lang yung password ng wifi natin dito kay Tita Vanessa mo ha. Opo. O sige, babalik mo na ako sa kusina. Akin na po yung cellphone nyo. Itatype ko po yung password ng wifi namin dito. Huwag ka nang mag-abala pa. Hihingin ko na lang kay Desmond yung password ng wifi mamaya. At isa pa, may data ako, no? Tita, may problema po ba kayo sa akin? Paano kung sabihin kong oo? May magagawa ka ba? Huwag niyo naman po sanang masamain yung mga sinabi ko kay Daddy noon. Ay nako, mukhang wala nang patutunguhan tong usapan na to. Tita, please. Ayokong bigyan ng sakit ng ulo si Daddy. At ganun rin ako. Ayoko rin naman bigyan ng sakit ng ulo si Desmond. Kaya mas mabuti pa mag-iwasan na lang tayo ha. Sige na, papasok na ako sa kwarto. Babalik lang ako mamaya pag handa na yung niluluto ni Desmond. Asa na nga pala yung susi ng kwarto namin? Nasa akin po, sandali lang. Eto po oh. Akin na yan.
Wala tayong magiging problema kung iiwasan mo lang ako. Kuha mo? Sobra akong nabigla sa pakikitungo sa akin ni Tita Vanessa, Papa Dudut. Hindi ko po akalain na impacta pala siya kung umasta. Napag-isip-isip ko nga din po na baka may trauma itong si Tita Vanessa kasi kinikimkim niya talaga ng sobra yung sinabi ko kay Daddy na hindi pa ako ready na magkaroon ng stepmother. Pero naniniwala po talaga ako na walang mali sa mga sinabi ko kay Daddy kasi normal lang naman yung mag-alinlangan sa ideya na magkaroon ng stepmother. Pero yung hindi normal ay yung awayin ako ng sobra-sobra ni Tita Vanessa nang dahil lang sa mga sinabi ko kay Daddy noon. Pwede niya naman sana akong kausapin ng maayos pero yon ang isang bagay na hindi niya ginawa. Tuwing nagkikita kami sa sala o di kaya ay sa kusina ay palagi niyang ginagawa ang pagdadabog. Kung ituring niya ako ay para akong isang madilim na ulap o di kaya ay para akong may nakakahawang sakit. Sa totoo lang ay nagtitimpi lamang ako pero gustong gusto ko na talaga siyang patulan. Ako po kasi yung tipo ng tao na talagang lumalaban tuwing naaagrabyado pero kapag si Tita Vanessa na ang pinag-uusapan, ewan ko ba, tumitiklop ako. At bigla na lamang akong nananahimik at hindi ko magawang labanan si Tita Vanessa dahil ayoko nang bigyan ng sakit ng ulo si Daddy. Kasi kahit masungit si Tita Vanessa sa akin ay nakikita ko naman na masaya silang pareho ni Daddy. Kaya ako na lang mismo ang nagpaparaya para wala nang maging problema. Pero Papa Dudut, makaraan ng ilang linggo ay mas lumala ang sitwasyon. May isang beses na habang naguhugas ako ng mga plato ay inihagis ni Tita Vanessa yung pinagkainan niya. At dahil doon ay nag-crack ang plato sa lababo. Doon na po ako hindi nakapagtimpi at naglakas loob na talaga ako para kumprontahin si Tita Vanessa. Pero inirapan niya lamang ako at nag-walk out siya bigla. Grabe! Sa tingin ko talaga ay pinaglihi sa sama ng loob ang babaeng yon kasi never niya pa talaga akong itinuring na parang tao. At kung sa tingin ninyo po na yung paghagis ni Tita Vanessa ng pinagkainan sa lababo ang pinakamalalang ginawa niya, ay nagkakamali po kayo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, makalipas ang ilang linggo ay nagkaroon po ako ng mataas na lagnat at pakiramdam ko talaga ay hihimatayin na ako noong araw na yon. At habang alalang-alala si Daddy sa kalagayan ko ay eto namang si Tita Vanessa ay nagkaroon pa ng lakas ng loob para bumato ng mga nakakaimbyernang hirit tulad ng lagnat lang yan, lilipas din yan at huwag mo nang ipa-check up yan, sayang lang sa pera. Pero kahit na ganoon ay dinedman na lamang ni Daddy si Tita Vanessa at pinili niya pa rin akong dalhin sa ospital. Nako, kung hindi lang ako nilalagnat noong araw na yon ay baka talagang nasa bunutan ko na siya, Papa Dudut. Pero sa totoo lang ay bilib na bilib ako sa sarili ko kasi kahit na ganoon siya ay nagawa ko pa ring magtimpi at manahimik na lamang. Pero alam niyo po kung ano ang mas nakakainis. Yung sobrang in love si Daddy kay Tita Vanessa. Parang wala na siyang ibang iniisip kundi si Tita Vanessa lamang at parang gusto ko nang maniwala na nagayuma si Daddy kasi parang handa siyang gawin ang lahat para sa stepmother ko pala. Sa tingin ko ay nagawa kong pagtiisan si Tita Vanessa kasi abala ako sa mga school work ko at hindi naman ako ganon ka-immature para patulan pa siya. Tuwing may ginagawa siyang nakakainis ay iniisip ko na lamang na para din kay Daddy ito. Kasi habang lumilipas sa mga araw, mas nare-realize ko na gusto ko din na makapag-move on na si Daddy sa pagkamatay ni Mommy. Pero alam niyo naman po na bilang tao, may limitations din po ang lahat. Isang araw habang ginagawa yung assignment ko sa sala ay dumaan si Tita Vanessa at naitabig niya yung kape na nasa mesa at nabasa ang laptop ko. Grabe, Papa Dudut, galit na galit ako noon. Lahat ng importanteng files ko ay nasa laptop na yon.
Buti na lang talaga at gumagana pa yung laptop ko noong mga panahon na yon. Yung mga pasimple at nakakainsultong hirit ni Tita Vanessa ay kaya ko pang pagtiisan. At kahit noong inihagis na niya yung pinagkainan niya sa lababo, sinubukan ko pa rin siyang intindihin. Pero yung ginawa niya sa laptop ko ay ibang usapan na yon, Papa Dudut, kasi doon nakasalalay ang pag-aaral ko. Lumabas na yung pagka-dragon ako noong araw na yon at tinodo ko na talaga ang pagkumpronta ko kay Tita Vanessa, Papa Dudut. Ano ba? Yung laptop ko binasa mo ng kape. Ay, hala. Sorry. Kumuha ka na lang ng tissue dun sa kusina. Nananadya ka ba talaga, ha? Aksidente yung nangyari. Huwag kang ang OA. Alam mo ikaw, matagal na kitang pinagtitiisan eh. Pero sumusobra ka na. Magpabili ka na lang ng bagong laptop sa daddy mo. Tutal sa kanya ka naman palaging nakaasa, di ba? O pwes, sagarin mo na. Grabe ka! O, ba't namumulay ang mukha mo? At bakit nanginginig ka? May sakit ka ba? Gusto mo ba ipadala ka na namin ulit sa ospital? Huwag mo akong sisimulan ha. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. O so anong gagawin mo? Sasampalin mo ako? Mananabunot ka? O sige gawin mo para makita ni Desmond kung gaano ka ka-war freak. At isa pa, ano ba yung ginagawa mo sa laptop mo ha? Assignment mo sa school? Naku, huwag ka na mag-abala pa kasi mukhang wala namang kinabukasang nag-aantay sa'yo. Sige, insultuhin mo pa ako at makikita mo na talagang hinahanap mo. Alam mo, siguro manang-mana ka sa nanay mo. War freak din ba siya katulad mo? Ay, mabuti na lang talaga at patay na siya kasi hindi deserve ni Desmond yung ganong klaseng babae. Rest in peace na lang sa nanay mong ugaling squatter. Ang kapal ng mukha mo para pagsalitaan ng mami ko ng ganyan. Aray! Tinulotin mo yun kung hanggang saan ang tao mo. Bagong revenge yan! Aray! Bawiin mo yung sinabi mo tungkol sa mami ko. Ayoko! Over my dead body! Aray ko! Bawiin mo sabing sinabi mo eh. Kung hindi uubusin ko tong buhok mo. Ang kapal ng mukha mo. Wala akong ginawa sa'yo para tratuhin mo ako ng ganito. Manigas ka! Wala akong babawiin! Bitawan mo ako, Zobe! Ano ba problema mo? Napakahayop pang babae ka! Matagal ko nang tinis yung pang-aapi mo at pagmamaldita mo sa akin. Pero hindi ko titiisin na pagsalitaan mo ng masama ang mami. Buisit ka! Wala ka sakaling kinga ng mami ko! Desmond! Desmond! Lumabas ka ng kwarto! Tulungan mo ako! Sinasabunutan ako ng anak mo! Aray! Jam! Jam! Itiyon mo nga Tita Vanessa mo! Ano ka ba naman bata ka? Ano ba problema mo? Siya naman ang nauna eh. Tinabig niya yung kape sa laptop ko. Tapos pinagsalitaan niya rin ng masama si mami. Pwede ba, Jam? Kumalma ka? Sinabi ko naman sa'yo na aksidente lang yung nangyari, di ba? At yung tungkol sa mami mo, ang sinabi ko lang naman, sana matahimik na yung kaluluwa niya. So anong masama doon? Kayo mga kabataan ngayon, masyado kayong sensitive. Manahimik ka nahihirapan kung sa ayaw inyong ubusin dalawa ko eh. yung buhok mo. Napakasinungaling mo talaga. Storyteller ka na pala ngayon. Ang galing mo kasi gumawa ng kwento eh. Jam! Tama na yan! Vanessa, mahal. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto. Pagsabihan mo yung anak mo, ha? Hindi pa ako tapos sa'yo. Bumalik ka dito. Lumayan mo na nga ako! Kampot ka rin sa tanas! Jam, kumalma ka. Halika nga dito, maupo ka. Pag-usapan natin ito na maayos. Wala po akong ginagawang masama. Ginatihan ko lang siya. Anak, alam ko nagluluksa ka pa rin sa pagkawala ng mami mo. Pero hindi naman yata tama na nilalabas mo lahat ang galit mo sa Tita Vanessa mo. Hindi po sa ganun yon. Ang totoo nga niyan, matagal na niya akong kinakawawa pero pinagtitiisan ko lang siya. Kasi alam kong mahal na mahal niyo siya eh. Sa tingin mo ba hindi ko napapansin kung paano mo tratuhin ang Tita Vanessa mo? Nailang na nga yung tao dito sa bahay eh. Ang sabi niya sa akin, hindi mo pa rin daw matanggap na siya ang madrasta mo. Kaya mo raw siya pinagdadabugan at sinusungitan. Ano? Sinabi niya yon? Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yon? Hindi po totoo yun, Daddy. Binabaliktad niya ako. Tama na. Ano ba nangyayari sa'yo, bata ka? Alam mo, kung buhay lang ang mami mo, sigurado ko hindi siya magiging proud sa'yo. Wala po kayong karapatan para sabihin yan. Anak, I'm sorry. Pero hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa'yo eh. Simulat sa pool pa lang,
Alam kong tutol na tutol ka na sa ideya na magkaroon ng madrasta. Pero kailangan bang umabot pa sa ganito? Nakikinig po ba kayo sa akin? Ako tong minamaltrato niya! Binabaliktad niya yung sitwasyon! Hindi kita pinalaki para magsinungaling. Palagi kong kasama ang Tita Vanessa mo. At alam ko hindi kanya magagawang kawawain. Sigurado po ba kayo na kilala niyo siya? Saan niyo po ba kasi napulot ang babaeng yon? Hindi kita pinalaking bastos ha? Malalagpasin ko ngayon yung kawalan mo ng respeto. Kausapin mo na lang kami. Paganda ka na humingi ng tawad sa Tita Vanessa mo. Nang mga panahon na yon, pakiramdam ko po talaga ay parang wala nang makakaintindi sa nararamdaman ko. Ang hirap pala sa pakiramdam na minsan na nga lang akong magsalita o magsumbong tapos ay hindi pa ako papakinggan. At ang mas masakit pa ay sarili ko pang tatay ang hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Pakiramdam ko ay parang nag-iisa na lamang ako sa laban na ito at yon ang talagang nagpabigat sa nararamdaman ko. Pero habang lumilipas sa mga araw ay narealize ko na baka may dahilan kung bakit ako sadyang iniinis ni Tita Vanessa. Baka gusto lang niyang makuha ang atensyon ni Daddy nang walang ibang kahati. Naisip ko rin na baka bine-brainwash na niya si Daddy tuwing silang dalawa lamang ang magkasama. Kaya pala gano'n na lamang kung pagalitan ako ni Daddy at ako na lang lagi ang may kasalanan. Hindi ko po naiwasang magsisi sa mga pagkakataon na hinayaan ko lang na kawawain at maltratuhin ako ni Tita Vanessa. Pero ngayon ay lalaban na po talaga ako. Oo, pasensyosa po ako pero may hangganan din po ang lahat. Hindi ako yung tipo ng tao na nagagalit kaagad pero kapag sobra na ay lumalabas din ang pagiging maldita ko. At sa pagkakataong ito ay handang-handa na po akong ipaglaban at ipagtanggol ang sarili ko sa lahat ng pagkakataon. Makalipas nga ang ilang linggo, dumating na yung pagkakataon na susubok sa pasensya at tibay ko. Lumuwa si Daddy papunta ng Cebu para sa isang business trip. Gusto sanang sumama ni Tita Vanessa pero tinanggihan siya ni Daddy. Sinabi ni Daddy na work-related lamang daw ang pupuntahan niya at hindi naman siya magtatagal sa Cebu. Kaya pareho kaming naiwan ni Tita Vanessa sa bahay. Aaminin ko po na medyo kinabahan ako kasi alam ko na baka ako na naman ang pagdiskitahan ng impact akong step monster. Kung maghahasik siya ng lagim, hindi na po ako basta-basta magpapatalo, papadudot. Bantayan niyo itong bahay habang nasa Cebu ako ha? Syempre mahal, kami na ang bahala dito. Di ba, Jam? Jam anak, wag na wag mong susungitan to si Tita Vanessa mo. Ay nako, hindi na po ako magsasalita. Kasi kahit naman anong sabihin ko sa inyo, hindi nyo naman ako pinakikinggan eh. Ay, o sige na mahal, mauna ka na. Baka malate ka pa sa flight mo. Sige, kayo nang bahala dito. Alis na ako. Bye, mahal. Ingat ka ha. Hoy, buraot. Anong ginagawa mo sa tabi ko? Umalis ka nga sa paningin ko. Naaalibadbaran ako sa'yo. Shoo! Doon ka sa far away. Layuan mo ako at may tatawagan pa ako. Ay nako, lumayo ka na lang. Positive lang. Huwag kang mananabunot at huwag mo nang patulan yung plastic na yan. Mas nakakatanda pa rin sa'yo besh, yan. ano na? Nakaset na ako para sa party. Kapag-aral na nga lang sa sala. Apat? Ano ba naman yan, girl? Ang konti naman. Party to, girl, hindi prayer meeting. Dagdagan nyo pa yung mga bisita. Ang laki-laki nitong bahay, oh. Tapos magdala na rin kayo ng alak, okay? Ay, ako na nga sa bahay, tapos sa akin nyo pa iaasa yung alak? Wow, ang spoiled nyo, ah. Mawalang galang na ho, Tita Vanessa. Magpapaparty ka sa bahay? Alam ba ni Daddy to, ha? Girl, tatawagan na lang kita mamaya, ha? May liligpitin lang akong kalat. O sige na, bye. So, ano naman ngayon kung magpapaparty ako dito sa bahay? Dalawa lang tayo dito, oh. Ang damot-damot mo naman kung pipigilan mo pa ako.
Pero kung iisipin mo, kahit anong gawin mo dyan, hindi rin naman ako magpapapigil sa'yo kaya doon ka na lang sa kwarto mo. Sinisigurado ko sa'yo na hindi ka namin gagambalain doon. Sige, subukan mo ituloy ang party na yan at isusumbong kita kay Daddy. Ang kapal naman ng mukha mo. Nakikitira ka na nga lang tapos kung makaasta ka pa, daig mo pa si Mami nung nabubuhay pa siya. My dear stepdaughter, papaalala ko lang sa'yo ha, boyfriend ko na si Desmond at kaming dalawa lang ang masusunod. Kung tutuusin, saling pusa ka lang naman sa bahay na to eh. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang dyan. Anak ka lang, ako yung girlfriend. At talaga ba, magsusumbong ka kay Desmond? Bakit nung sinumbong mo ako nung nakaraan, naniwala ba sa'yo ang daddy mo? Hindi naman, di ba? Ay, kawawa ka naman. Ganon. Pwes, tatawagan ko na si Daddy ngayon din. Tingnan na lang natin. Sige, subukan mo't sasamain ka na talaga sa akin. Maldita ka ha? Ganyan! Higpitan mo pa yung hawak mo sa braso ko. Pero, siguraduhin mong hindi mo yan mabibitawan. Kasi, oras na mabitawan mo yung braso ko, sinisigurado ko sa'yo na dadapo tong palad ko dyan sa mukha mo. Umalis ka na nga lang dito! Sinisira mo yung araw ko! Tatawagan ko na si Daddy at hindi mo na ako mapipigilan. Eh di tawagan mo! O Jam, anak, ba't napatawag ka? Itong si Tita Vanessa po kasi eh. O bakit? Ano na naman to? Nagbabalak po siya na magpa-party dito sa bahay. Ano namang masama doon? Nagpaalam man lang ba siya sa inyo na magpapaparty siya dito sa bahay? Hindi. Pero sigurado akong nakalimutan niya lang ipaalam sa akin. Masama po kasi yung kutob ko eh. Kung wala siyang tinatago, bakit niya isisikreto sa inyo yun, di ba? Anak, huwag na natin palakihin to. Tatawagan ko na lang ang Tita Vanessa mo mamaya. Gaya nga na sinabi ko, sigurado akong nakalimutan niya lang sabihin sa akin yung tungkol sa party. Bahala na nga kayo, Daddy. Mag-ingat na lang po kayo sa biyahe nyo. Bye. O sige na anak, ingat kayo dyan ha. O ano, naniwala ba sa'yo si Desmond? Hindi, di ba? Sabi ko naman kasi sa'yo eh, nag-aaksaya ka lang ng laway mo. Tapatin mo nga ako. Ano bang pinagsasabi mo kay Daddy tuwing wala ako? Nakakapagtaka lang kasi na ganun ka na lang kung ipagtanggol ni Daddy. Ano, ginayuma mo ba siya? Hindi ko na kasalanan kung mas pinaniniwalaan ako ni Desmond kesa sa'yo. Paano ba naman kasi? Palagi kang nagtataray sa harapan niya. Naiinis lang naman ako kay Daddy nang dahil na rin sa'yo. Lumayo na nga ang loob niya sa akin simula nung pumasok ka sa buhay namin eh. Pwes, problema mo na yon. Doon ka na nga sa kwarto mo. Maghahanda pa ako para sa party namin dito sa bahay mamaya. Huwag kang lalabas ng kwarto mo ha. Ayoko masira ng bad vibes mo, yung party ko. Noong araw na yon ay wala na po akong nagawa kung hindi ang magkulong sa kwarto at manahimik. Natuloy po yung party ni Tita Vanessa sa bahay at grabe. Halos hindi po ako nakatulog dahil sa ingay ng music at tawanan nila ng mga kaibigan niya. Masasabi ko po talaga na ganong magparty ang mga taong patapon ng buhay. Pero sa kabila ng lahat ay sinuot ko na lamang ang headphones ko at tiniis ko na lamang kasi wala naman akong kakampi sa bahay ng mga panahong yon. Nag-concentrate na lamang ako sa mga schoolworks ng mga time na yon. At uulitin ko lang po na gigil na talaga akong tanggalin ang Tita Vanessa na yon sa buhay ko. At gusto kong tawagin na lamang siyang Vanessa. Pero hindi ko po magawa kasi kahit na sobrang nakakaasar yung mga ginagawa niya, yung pagtawag sa kanya ng tita ay parang way ko na rin po yun of saying na nirerespeto at ginagalang ko pa rin ang daddy ko. Kasi yung daddy ko lang naman ang may gusto na tawagin ko siyang tita. Ang totoo nga niyan, Papa Dudut, ay galit na asar ako kay Tita Vanessa pero mas nagagalit at mas naaasar ako sa pagbubulag-bulagan ni Daddy sa lahat ng kabalastugan na ginagawa ni Tita Vanessa. Alam ko po na may mga pagkakamali si Tita Vanessa pero sa totoo lang ay hindi naman siya magiging ganyan kung hindi siya palaging kinukonsente ni Daddy, Papa Dudut. Walang manloloko kung walang magpapaloko, ika nga. Hindi po ba?
Para sabihin ko po ang katotohanan ay halos wala na po akong pakialam kung bumalik pa si Daddy galing ng Cebu. Wala din namang magbabago kasi sigurado ako na magpapatuloy pa rin ang pagbubulag-bulagan niya sa lahat ng mga pinaggagawa ni Tita Vanessa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang ilang linggo at akala ko na ang katarayan lang ni Tita Vanessa ang magiging pinakamahirap na bahagi ng pagtira ko sa bahay na ito. Pero nagkamali po ako, Papa Dudut, habang tumatagal ay mas lalo pang lumalala ang sitwasyon. Sa paglipas ng mga araw, may mga gamit na nagsisimulang mawala sa bahay. Noong una iniisip ko na baka na misplace lang, Papa Dudut, pero habang tumatagal ay mas lalo kong napapansin na mas dumadami na ang mga nawawalang gamit. Tulad ng mga sapatos ni Daddy at pati yung extra electric fan namin na inilalabas namin kapag mainit ay nawawala na rin. Pati na rin ang mga kutsara at tinidor, kung dati buo at kumpleto ngayon ay kulang-kulang na rin. Nang mga panahon na yon ay malakas talaga ang loob ko na si Tita Vanessa ang salarin sa pagkawala ng mga gamit sa bahay. Pero nawala na po ako ng gana na magsumbong kay Daddy noong time na yon kasi baka ipagtanggol niya lang si Tita Vanessa. At wala rin sa isipan ko noon na kausapin si Tita Vanessa kasi wala namang magnanakaw na umaamin sa ginawang kasalanan. Pero habang padami ng padami ang mga nawawalang gamit ay napagpasyahan ko na hindi ko na pwedeng palampasin po ito. Kinailangan ko na talaga, Papa Dudut, na kausapin si Tita Vanessa, kaya nga't minabuti ko na lamang na kumprontahin siya tungkol sa mga napapansin ko. At isang gabi noong lumabas ako ng kwarto, mas pinadali ni Lord ang trabaho ko kasi nahuli ko si Tita Vanessa sa akto. Nakita ko siya sa sala na may daladalang bag habang kinakalkal ang laman ng mga drawer, Papa Dudut. Tita Vanessa! Jam! Sabi ko na nga ba ninanakawan mo kami. Kaya pala unti-unting nawawala yung mga gamit dito sa bahay. Dahan-dahan ka sa pambibintang mo. Wala akong ginagawang masama, ha? Paano mo ipapaliwanag yung ginagawa mo ngayon, ha? Bakit nakakalat yung mga gamit sa sahig? At bakit may dala kang bag? Tamang hinala ka rin eh. Nililinis ko lang yung drawer. Sige nga, paano mo ipapaliwanag yung mga nawawalang sapatos si Daddy at yung iba pang mga gamit dito? Hindi ko alam. Di ba nagpa-party ako nung nakaraang araw? Baka naman mga bisita ko yung may kasalanan. Tayong dalawa na nga lang nga nasa bahay, di ba? O ano, maglolokohan pa ba tayo? Tigil-tigilan mo ako sa mga akusasyon mo, ha? Wala ka namang pruweba. Wala ka ng takas sa akin ngayon. Sigurado akong maniniwala na si Daddy sa akin. Tatawagan ko siya ngayon mismo para malaman niya ang lahat ng mga pinaggagawa mo. Sigurado akong pagsisisihan niya na nagpapasok siya ng magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Tatawagan ko na siya ngayon din. Hindi mo gagawin yan! Akin na tong cellphone mo! Bitawan mo nga yung cellphone ko! Manahimik kang Bratinela ka, ha? Sabing ibigay mo sa akin tong cellphone mo! Bitawan mo! Yung cellphone ko! Tingnan mo yung ginawa mo, oh! Basag-basag na yung screen at hindi na gumagana! Kasalanan mo yan! Masyado ka kasing pakialamera! Tapatin mo nga ako! Mahal mo ba talaga yung Daddy ko? Ano ba talagang intensyon mo sa kanya, ha? Oo! Mahal ko si Desmond! Mahal na mahal ko yung Daddy mo! Pero... may sakit kasi yung mama ko at tumataas na yung bayarin namin sa ospital. Kaya ako lang naman nagawa to kasi wala akong choice. Sigurado ako na ganito din ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko ngayon. Hindi mo naman kami kailangan pagnakawan eh. Bakit hindi ka humingi na lang ng tulong kay Daddy? Ayoko kasing maging pabigat sa Daddy mo. Naisip ko rin kasi na mas mabuti na yung kunin ko ang gamit na hindi nyo naman masyadong ginagamit at ibenta kaysa naman abalahin ko pa yung Daddy mo. Jam, alam kong hindi naging maganda ang samahan natin. Pasensya ka na talaga, ha? Kaya lang naman kita nasungitan kasi stress na ako sa buhay. Yung pamilya ko, sa akin lahat nakaasa. At yung mama ko, may sakit pa. Pero mali pa din tong ginagawa mo eh. Alam ko. At huwag kang mag-alala.
Kasi sasabihin ko rin naman kay Desmond yung nagawa kong pagkuha sa mga gamit nyo. At babayaran ko kayo. Promise. Kapag nakalabas na si Mama ng ospital, babayaran ko rin ang daddy mo. Pinapangako ko yan. At sorry na rin kasi nasira yung cellphone mo. Masyado lang kasi akong nataranta kanina nung nahuli mo ko eh. Huwag niyo nang alalahanin yon. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan dati kung bakit ang sungit-sungit niyo sa akin. Pero ngayon, parang unti-unti ko na kayo naiintindihan. Kasi ganyan din ako nung na-hospital yung mommy ko bago siya namatay eh. Galit na galit ako sa mundo nung mga panahon na yon. Pakiramdam ko, mag-isa na lang ako sa buhay. Alam mo ba, nagsisisi ako na hindi kita kinausap ng maayos. Kung kinausap lang sana kita ng maayos, sana hindi na tayo humantong sa ganito. Nahihiya rin ako sa iyo kasi ako tong mas nakakatanda pero ako pa tong nag-uumpisa ng gulo. Jam, sana mapatawad mo pa ako. Okay na yon, pinapatawad ko na kayo. Talaga ba? Oo, basta wag niyo na akong susungitan ha. Medyo mabigat din kasi sa pakiramdam tuwing tinatarayan niyo ako dito sa bahay. Promise, hindi na. Payakap nga. Aray tita, hindi ako makahinga. Sorry, na-carried away lang ako. Masaya lang talaga ako ngayon at nagkasundo na rin tayo sa wakas. Ako din. Akala ko nga hinding-hindi na tayo magkakabate. Basta sorry talaga sa lahat ng nagawa ko sa iyo ha. Sorry din sa mga nasabi ko sa inyo noon ha. Naku, nakakatuwa. At least ngayon okay na tayong dalawa. Papadudot, gumaan po ang pakiramdam ko noong araw na yon at sobrang saya ko po kasi hindi ko na akalain na darating pala yung araw na magkakabati kami ni Tita Vanessa. Alam ko po na marami na siyang nagawa na kagagahan lalong-lalo na po sa akin. Pero pakiramdam ko ay naunawaan ko na siya nung kinuwento niya sa akin na ospital ang mama niya at sa kanya pa pala nakaasa ang pamilya niya. Mas lalo din po akong na-excite sa pagbabalik ni Daddy galing ng Cebu kasi sigurado ako na pagdating niya, makikita at mararamdaman na niya na walang tensyon dito sa bahay. Sa tingin ko po ay mas magiging masaya siya sa akin at sana'y magtuloy-tuloy na ang magandang samahan namin bilang isang pamilya. Pero yun lang po, may maliit na aberya. Habang nasa Cebu kasi si Daddy ay hindi ko na siya matatawagan kasi nasira yung cellphone ko. Napaka-frustrating po noon lalo na at gusto ko pang makipag-communicate sa kanya. Mabuti na lang po at may nakatago akong ipon sa tukador ko. Isang bagay kasi na itinuro sa akin ni Mami noong nabubuhay pa siya ay yung mag-ipon dahil hindi mo talaga alam kung kailan mo kakailanganin. At totoo nga po kasi sa wakas ay nakabili ako ng bagong cellphone gamit ang naipon kong pera galing sa allowance na ibinibigay sa akin ni Daddy. Akala ko po papadudot ay magtutuloy-tuloy na yung maganda naming samahan ni Tita Vanessa. Pero isang araw, nang tatawagin ko na sana siya sa kwarto niya para kumain ay narinig ko siya na tumatawa. Akala ko nakikipagtsekahan lang siya sa mga kaibigan niya pero nang pumunta po ako malapit sa pintuan niya ay narinig ko siyang tinatawag yung kausap niya sa cellphone na babe. At doon po ako nagulat. Parang bigla akong natameme at na-shock. Pero malakas talaga ang kutob ko na may ginagawa na namang kaduda-duda itong si Tita Vanessa kaya tinapangan ko na po ang loob ko at hinanda ko na ang sarili ko para kausapin siya sa pangalawang pagkakataon. Pero sobrang gulat ko na lamang po kasi nung binuksan ni Tita Vanessa ang pintuan ng kwarto ay nakita ko na may dala-dala siyang maleta, papadudot. Tita? Oh, bakit may dala kang maleta? Ano to? Pinapasunod kasi ako ng daddy mo sa Cebu. Bakit kanya papupuntahin ng Cebu? Sa makalawa na yung flight ni Daddy pabalik dito sa Manila. May hindi ka sinasabi sa akin. May kausap ka kanina sa cellphone na. Sino yon? Ha? Narinig mo yon?
Yung daddy mo yun. Mahal ang tawagan niyo ni Daddy. So sino yung taong tinatawag mo na babe kanina? Tita Vanessa, umamin ka nga sa akin. Pinagtataksilan mo ba si Daddy? Ang daming isinakripisyo ni Daddy para sa'yo. Umabot na nga sa puntong lumayo na yung loob niya sa akin eh. Kasi ikaw tong palagi niyang pinapanigan. Tapos, lolokohin mo lang siya? Wala na akong panahon makipag-usap sa'yo. Aalis na ako. Hindi ka aalis! Ano binabalak mo ha? Siguro hindi na naman alam ni Daddy tong balak mo umalis sa bahay no? Jam naman! Ba't may dala-dala kang maleta? Ha? Sumagot ka! Gusto kasi ng mama ko na dalawin ko siya sa ospital. Oh ano? Akala ko ba pinasusunod ka ni Daddy sa Cebu? Oo na! Aaminin ko na! Sukang-suka na ako sa bahay na to. Gusto ko nang makawala sa piling ng daddy mo. Gusto mo marinig ang totoo? Napaka-boring ni Desmond sa kama. Kung hindi dahil sa pera niya, malamang matagal ko na siyang nilayasan. Ibang klase! Akala ko nagbago ka na. Pero yun pala, pinaplastic mo lang kami. Ang totoo niyan, hindi ko matansya yung pagmumukha mo kasi sagabal ka sa mga plano ko kay Desmond. Alam kong naiinggit ka lang kasi nagpapadala ng pera sa akin si Desmond. Habang ikaw, tingi-tingi lang yung binibigay niya sa'yo. Sabi ko na nga ba eh. Dapat talaga hindi ka na pinagkatiwalaan ni Daddy eh. Nanakawan mo na nga kami, tapos pineperahan mo pa si Daddy. Pwes, wala ka nang magagawa doon. Kasi lalayas na ako at hindi mo na ako makikita kahit kailan. Hindi ka aalis! Dito ka lang hanggang sa malaman ni Daddy yung panlalokong ginagawa mo sa kanya! Kaya kong lusutan lahat ng mga yon, Jam. Alam mo kung bakit? Kasi sa ating dalawa, ako ang mas paniniwalaan ni Desmond. Sa ating dalawa, ikaw tong mas nagmumukhang kontrabida, di ba? At isa pa, wala ka namang pruweba eh. Gaya nga ng sabi ko sa'yo noon, mag-aaksaya ka lang ng laway. Talaga ba? Pwes, pakinggan mo to. Napaka-boring ni Desmond sa kama. Kung hindi dahil sa pera niya, malamang sinira ko ng cellphone mo? Wala ka nang kawala ngayon. Isasend ko na to kay Daddy. Walang iya ka! Akin na yan! Akin na Bitiwan mo ako! Kung hindi, susungaling kita. Sige! Bitaw sabi! Ano to? Ba't kayo nag-aaway? Daddy! Mahal, eto kasing anak mo. Sinugod na naman ako. Akala ko po ba sa makalawa pa yung balik nyo? Maaga natapos yung inaasikaso ko sa Cebu. Kaya nagbuka agad ako ng flight pa uwi dito. Susurpresahin ko sana kayo eh. Pero mukhang ako itong nasurpresa sa inyo. Ba't ba nag-aaway na naman kayo? Sinusubukan kasing agawin ni Tita Vanessa yung cellphone ko kasi na-record ko yung pag-amin niya sa panlolokong ginawa niya sa inyo. Pakinggan nyo! Napaka-boring ni Desmond sa kama. Kung hindi dahil sa pera niya, malamang matagal ko na siyang nilayasan. Vanessa, totoo ba to? Magsalita ka! Desmond, hindi! Pineke lang yan ang anak mo. Napakawalang hiya mo! Minahal kita! Sarili kong anak hindi ko pinaniwalaan dahil sa mga panunulsol mo sa akin! Matagal na niya kayong pinagtataksilan, Daddy. At pinagnanakawan niya rin tayo. Ngayon lang talaga ako nakahanap ng pruweba. Pasensya ka na anak kung di ako naniwala sa'yo. At ikaw naman babae ka! Lumayas ka na! Ayoko na makita yung pagbumukha mo kahit kailan! Aba, mabuti naman kung ganun. Talagang aalis na ako. Kayo lang naman itong pumipigil sa akin eh. Sandali lang! Bakit dala-dala mo yung maleta mo? Bitawan mo yung maleta! Ang kapal naman ng mukha mo! Talagang isasama mo pa yan sa pag-alis mo? Akin na nga to! Bitawan mo nga yung maleta ko! Paalisin niyo na ako! Walang problema! Umalis ka! Pero wala kang dadalhin na gamit. Pasalamat ka nga hindi ko binabawi sa'yo yung panty na suot mo eh. Kasi sigurado ako na pera ng daddy kong ginamit mong pambili dyan. Hindi pwede to! Kakasuhan ko kayo! Sige! Subukan mo! Sa voice recording pa lang, wala ka ng laban sa amin. Sige na, umalis ka na Vanessa! At huwag ka nang babalik! Ano ba, Jam? Hay! Yung mga gamit ko! Ibalik niyo sa akin yung mga gamit ko! Wala ka nang babalikan dito! Papadudot sobrang sayo ko po ng araw na yon kasi ramdam na ramdam ko na bumalik na yung closeness namin ni Daddy. Pero grabe, ang dami ko pong pinagdaanan bago ko ulit nakuha ang tiwala ni Daddy. Sa totoo lang si Daddy po mismo ay nagsisisi kasi hindi agad niya ako pinagkatiwalaan.
Pero okay lang po yun sa akin at napatawad ko na rin siya. At si Tita Vanessa naman po ay nalaman na lang namin sa balita na isa palang scammer. Modus operandi pala niya ng boyfriend niya na mang-scam ng mga tao. At malamang yung boyfriend niya na yon ay yung taong tinatawag niya na babe noong siya ay nag-iisang napakinggan ko sa kwarto. Noong huli ko siyang nakita sa balita ay pareho silang nakakulong ng boyfriend niya at sobrang saya namin ni Daddy noong napanood namin yon. At least, nawala nang magiging biktima si Tita Vanessa at hindi na siya makakapanloko pa ng ibang tao. Pero ang mga nangyaring yon ay nagbigay sa akin ng aral at nagpa-realize sa akin na kahit papaano ay may trauma pa pala na iniwan si Tita Vanessa sa daddy ko. Kasi hanggang ngayon ay wala pa rin siyang girlfriend at buong puso niya na lamang na ibinuhos ang lahat ng atensyon at pagmamahal niya sa akin. Sana po balang araw ay makahanap si daddy ng babaeng magmamahal sa kanya ng tapat, yung hindi siya sasaktan o lolokohin. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maipadala ko sa inyo ang sulat na ito nang dahil po sa inyo ay na-express ko ang mga nararamdaman ko. Maraming salamat po ang inyong forever kapuso at ka-barangay Jam. Noong bata ako ay madalas kapag umuulan ay nalulungkot ako. Hindi kasi ako noon makalabas para makapaglaro pero palaging sinasabi ng mama ko na biyaya ang ulan sa mga natutuyong halaman at lupa. Kaya naman habang tumatanda ako ay sinaisip ko na hindi palaging malungkot tuwing tag-ulan. Parang sa buhay lang ng tao, pana-panahon. Minsan maaraw at minsan naman ay maulan. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ng buhay ko ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang araw sa ating mga kabarangay na nandyan sa Pilipinas. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Raquel. 33 years old at sa ngayon ay dito na naninirahan sa India kasama ang aking Indian husband at aming mga anak. Taong 2024 lang kami nag-migrate dito pero sa Pilipinas isinilang ang mga anak namin. Nagtatrabaho po bilang engineer ang Mr. ko rito at isa naman akong housewife. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay yung buhay ko sa Pilipinas noong mga panahong bago mag-pandemic. Bali taga-Pasig kami ng mama ko at pagtitinda ng ulam ang kinabubuhay naming mag-ina, Papa Dudut. Grabe, Ma. Ubus na agad yung mga paninda natin. Alauna pa lang ng hapon. Ayaw mo nun. Maaga tayo makakauwi't makakapagpahinga. Kaya nga po, aga rin nating nagising kanina. Medyo inaantok na ako. Matulog kapag uwi natin kasi ako may pupuntahan pa pala. Saan po? Sa kumari ko. May labada ako sa kanya. Sayang naman kung di ko pupuntahan. Hindi po ba kayo pagod? Pagod, pero sabi ko nga, sayang. Ibang klase, napakasipag niyo po talaga. Ganun talaga. Pag natapos ko naman yun ng maaga, makakauwi rin ako ng maaga para makapagpahinga. Tapos may dagdag kita pa tayo pandagdag sa pambayad natin ng upa. Malapit na naman kasi yung due date. Nakita ko na naman yung nakasimangot na pagmumukha ng landlady natin. Akala mo naman hindi babayaran. Ewan ko ba dun? Ay, maiba tayo, nak. Ano po yun? Ewan ko lang kung ako lang ang nakakapansin pero kursunada kaya nung isa nating customer. Po? Sino dun? Yung Arjun ang pangalan? Basta, yung matangkad na may pagkamoreno. Laging bumibili sa atin ng ulam. Yun ba yung kumausap sa inyo kanina na parang may binubulong pa? Oo. Ano po bang sabi niya sa inyo? Tinatanong niya kung single ka pa raw eh. Sabi ko, ay oo. Tapos sabi niya pareho raw kayo kaya naisip ko, baka may gusto sa'yo. Alam niyo naman po na wala pa sa isip ko ang magpaligaw. Wala pa nga ba? 24 ka na. Ganyang edad ko nung may 4 na taong gulang na akong anak. Sa bagay, aga ko rin kasing lumande.
Mama talaga. Gusto ko lang naman malaman mo na kahit mahirap ang buhay natin, pwedeng-pwede ka naman magka-boyfriend. Mag-boyfriend ka na. Nasa tamang edad ka na rin naman. Tsaka, masarap kayang umibig. Bakit po kayo hindi na ulit pumasok sa relasyon pagkatapos iwan ni Papa? Ay syempre, natuon ang atensyon ko sa pagpapakananay at pagpapakatatay sa'yo. Hindi ko na naisip makipagrelasyon. Ngayon po ba, hindi niyo naiisip? Hindi na, pinaglipasan na ako ng panahon. 44 pa lang naman po kayo, may asim pa. Kahit na. Ayoko nang dumampot ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Sapat na yung ginawa ng tatay mong damuho para madala ako. Ayoko na ng sakit sa ulo. Sobra naman po kayo sa sakit ng ulo. Tapos gusto niyo ako mag-boyfriend? Syempre, magkaibang tao naman tayo. Hindi porke sawi ang buhay pag-ibig ko magiging sawi na rin yung sayo. Kaya nga kako, subukan mo rin mag-boyfriend. Mukha namang okay yung Arjun na yun. Mabait, magalang, may itsura rin naman, kaya makipagkilala ka. Sige po, susubukan ko kapag sinipag ako. Ay nako, gusto mo yatang tumandang dalaga Bata pa po ako. Oo nga, pero mabilis lang naman tumanda ang tao. Tsaka kailan mo planong i-enjoy ang buhay pag-ibig mo kapag uugod-ugod ka na? Pambihira. Kaya nga kung ako sa'yo, subukan mo namang magpaligaw. Basta, syempre, kilalanin mo muna ng masinsinan yung manliligaw mo para hindi ka matulad sa akin. Bakit po? Hindi niyo ba muna kinilala si Papa? Oo, at yon ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Pero mabuti na lang nagkaroon kami ng anak at ikaw yun. Sabi ko nun sa sarili ko, ikaw ang tama sa lahat ng maling nagawa ko. Kaya nga kahit iniwan tayo ng magaling mong papa, hindi ako pinanghinaan ng loob at nawala ng pag-asa na kakayanin ko ang pagtataguyod sa'yo. Papadudot, wala na po akong tatay dahil nasa sinapupunan pa lamang ako ni Mama ay naglaho na raw ito na parang bula. In short ay nakisama raw sa ibang babae. Kaya naman wala akong kinamulatang ama pero alam kong ginawa ng nanay ko ang lahat ng makakaya niya upang itaguyod ako. Kaya nga mahal na mahal ko ang mama ko ng higit kanino man sa mundo. Pareho kaming masiyahin, malakas tumawa at dinadaan sa biro ang mga problema. Sa ganong paraan ay nababawasan ang hirap na mga dalahin namin sa buhay. Hindi na ako nakatungtong noon sa college pagka-graduate ko ng high school dahil sa hirap ng buhay. Nakikitara lamang kami ni Mama noong araw sa matapobre naming kamag-anak na nasa Cainta, Rizal. Bago kami nag-decide na umalis at mangupahan na lamang sa Pasig. Malayong pinsan ni Mama ang tinirhan namin doon at nag-aambag naman kami pambili ng pagkain at pambayad ng bills. Masipag din naman ako sa mga gawaing bahay pero hindi talaga umubra ang pagsasama namin kaya umalis na lamang kami at namuhay na malayo sa kanila, Papadudot. Noong nakapangutang si Mama ng pampuhunan ay nagtinda kami ng mga ulam sa tapat ng isang pabrika. 24 years old ako noong niligawan ni Arjun. Isang factory worker na sinasabi ng mama ko na kursonada ako. Na-in love rin naman ako sa kanya hanggang sa nag-decide kami na magsama sa iisang bubong matapos akong mabuntis. Ayoko pa sanang iwan ang mama ko ng mag-isa sa inuupahan namin pero siya ang nagpaalis sa akin dahil hindi raw dapat nakikisama sa kanyang magulang ang isang anak na mayroon ng sariling pamilya. Kaya wala na akong nagawa kundi ang makipag-live-in kay Arjun at tumira kami noon sa Cubao. Pero gusto ko lang linawin na maayos ang relasyon namin ni Mama sa isa't isa. Bali, biruan lang namin yung pagpapaalis niya sa akin, Papadudot. Sira ka ba? Hindi ko hinahalikan ng sahig.
Nawalan lang ako ng balanse kaya tulungan mo na lang akong tumayo. Oo, sige. Huwag mo nga ako hawakan. Kanina sabi mo tulungan kita, tapos bigla mo kong itutulak at sasabihin mo ngayon na huwag kitang hawakan? Oo, hindi mo ba narinig? Bingi ka siguro. Hindi ako bingi ah. At ikaw, bakit ka lasing? Ano bang pake mo kung lasing ako? Nanay ba kita? Di naman, di ba? Hindi nga, pero baka nakakalimutan mo na kinakasama mo ko. Saka nanay ako ng magiging anak mo. Anong magiging anak ko? Wala pa akong magiging anak. Napakasira ulo mo. Dahil sa kalasingan mo, nagawa mong kalimutan ang sarili mong anak. Pwede ba? Huwag kang maingay dyan. Daig mo pa yung manok. Hilig mong pumutak. At bakit hindi kita na? Aray! Bakit mo ako sinampal? Yan ang dapat sa'yo. Sinabi ko na kasing manahimik ka. Sobra ka na! Akala mo kung sino ka! Sige, kapag hindi ka pa nanahimik dyan, paduduguin ko na sa suntok ko yung bunganga mo. Gagawin mo talaga sa akin yun? Oo naman, bakit hindi? At kailan ka pa natutong manakit ng babae, Arjun? Ngayon lang, kasi nakakabulahaw ng mga kapitbahay ang bunganga mo. Sige, sabihin mo, paanong hindi kita bubungangaan? Wala kang sabi-sabi sa akin na nakipag-inuman ka pala. Baka lang hindi mo alam kung anong oras na, oh. 12:00 na ng madaling araw. Kanina pa ako alalang-alala sa yung damuho ka. Ay, talaga naman. Sige, subukan mo. Kundi magsisisigaw ako lalo para mabulahaw na natin yung mga kapitbahay natin. Napaka-eskandalosa mong babae ka. Wala ka na bang hiya? Bakit ako mahihiya? Ikaw nga yung walang hiya. Sumusobra ka na talaga, ha? Nanggigigil na ako sa'yo. Mas nanggigigil ako sa'yo. Ay, peste ka talaga. Halika nga rito. Aray! Bitiwan mo ako, Arjun! Bitiwan lang kita kapag natutok ang ilugar ang sarili mo sa pamamahay na to. Paanong ilugar? Alam ko naman kung anong lugar ko rito. Alam daw, pero kung makapagsalita ka dyan, akala mo kung sino ka. Niyayabangan mo pa ako? Kung paduguin ko na talaga yung bunganga mo, sabihin mo bitaw. Sige, sabihin mo. Please, Arjun, bitiwan mo na ako. Kanina pa ako nasasaktan eh. Bibitiwan lang kita pag nag-sorry ka sa akin. Sabihin mo sorry kasi masyado ako nagmamarunong. Sorry na kasi masyado ako nagmamarunong. Sorry na. Yan, ganyan nga. Sige pa, mag-sorry ka pa. Dali. Sorry na talaga. Sabihin mo, sorry na, master. Dali, sabihin mo. Bakit ko naman sasabihin yun? Sasabihin mo ba o pupunutin ko na lang lahat ng buhok mo sa akin? Sasabihin ka na. Sige na, naghihintay ako. Sorry na, Master. Patawarin niya na ako. Ganyan nga. Madali naman ako kausap eh. Oh, ayan. Sa sunod, ilugar mo yung kaingain mo para hindi ka nasasaktan. Nakakairita ka kasi. Buti ba, natutulog na ako. Huwag kang maingay dyan, ha. Good night. Papadudot, hindi ko na lamang namalaya na mabilis na palang lumipas ang 5 buwan. At sa loob ng mga panahong yon hanggang noong bago ako pinisikal ni Arjun ay maayos naman ang pagsasama namin. Pero napansin ko na mainitin talaga ang ulo niya tapos gusto niyang nasusunod palagi. Kaya nga noong sinabi niyang pumirmi ako sa bahay namin at intindihin ko na lamang daw ang pagbubuntis ko ay yon ang ginawa ko. Kaso hindi ko po akalain na darating kami sa punto na mapagbubuhatan niya ako ng kamay. Kahit naman masayahin akong tao at positibo sa buhay, ay marunong pa rin akong masaktan. Nagsorry rin naman sa akin si Arjun kinabukasan at sinabi niyang nadala lang daw siya ng kanyang emosyon. Papadudot, pinatawad ko siya at pinagsabihan na huwag na niyang ulitin ang pananakit niya sa akin. Hindi ko rin po siya sinumbong sa mama ko dahil ayokong masira ang imahe niya bilang kinakasama ko.
at tatay ng magiging anak namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lahat tayo ay nakagagawa ng katangahan at kabobohan sa buhay. Hindi po yon maiiwasan dahil tayo ay tao lamang. May kasabihan nga na charge it to experience. Na ang ibig sabihin ay matuto tayo mula sa mga pagkakamali natin sa buhay at magsilbi na lamang aral sa atin ang masasalimuot na karanasan na ating pinagdadaanan. Pero ang masasabi ko lang ay napakalaking katangahan na pinatawad ko si Arjun dahil umasa akong hindi na niya uulitin ang pananakit sa akin. Pero mali ako dahil sa tuwing nalalasing siya, napipikon o nagagalit sa maliliit na bagay ay para bang may switch button sa utak niya na bigla na lamang pumipitig para makapanakit. At lahat ng iyon ay natiis ko hanggang sa sumabit ang kabuwanan ko sa pagbubuntis. Ewan, super tanga na lang talaga siguro ako ng mga panahong yon. Dahil hinayaan ko si Arjun na pagbuhatan ako ng kamay kahit na pinagbubuntis ko ang aming anak. Buti naman dinalaw mo ako rito sa tinitirhan ko. Inip na ako rito. Lalo ilang araw na akong di nakakapagtinta gawa na nagkasakit ako. Nagpahinga na lang ako ngayon kasi baka mabinat ako pero bukas magtitinda na ulit ako. Sorry po ma, masyadong busy lang talaga. Busy ka dyan wala ka namang ginagawa doon sa inuupahan nyo. Yung totoo. Baka naman ayaw ka lang papuntahin ng kinakasama mo rito sa bahay natin ha. Hindi naman po sa ganun. Parang ganun na rin kasi kapag tinatanong kong tungkol doon sa'yo wala ka namang sinasagot. Ay, hindi ko tuloy mapigilang mag-alala at pakaisipin ka. Tapos di ka pa nagre-reply sa mga text ko. Pasensya na po kayo, nasira na yung cellphone ko eh. Paano nasira? Nabasag po, nalaglag. Tapos namatay na lang at hindi na gumana. Ay, kaya naman pala Pero wag na po kayong mag-alala kasi ayos na ayos lang ako. Pati na rin yung baby namin ni Arjun. O siya, sige. Napanatag na rin naman ako dahil nagpunta ka rito para dalawin ako pero... Ano po yun? Ilang buwan na ba yung tiyan mo? 9 na buwan na po. 9 na buwan? Ibig sabihin kabuhanan mo na pala. Opo. Oh, bakit ka pa bumiyahe papunta rito? Santisimang babae to, dapat pumipirmi ka na lang ngayon sa bahay nyo kasi baka bigla ka na lang mapaanak niyan sa daan. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang magluwal ng sanggol sa jeep o di kaya sa kalsada? Mama talaga. Anong mama talaga? Tsaka ano ba yung tinatawa-tawa mo nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kabuhanan mo na, kaya dapat nasa bahay ka lang. Kaya ko naman po, sa katagal ko nang hindi nakakalabas. Tapos namimiss ko na kayo at nag-aalala pa ako ng husto nung nalaman kong hindi kayo nakakapagtinda. Ang alam kong dahilan pag hindi kayo nagtitinda may sakit kayo at tama nga po ako. Ayos naman ako. Magaling na ako kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Ako nag-aalala sa'yo kasi... basta, para ka namang Wag na po kayong mag-alala. Ayos lang po ako, pati ang baby ko. Sige, sabi mo Teka, ano yan? Po? Alin po? Yung itim na marka sa braso mo. Ano yan? Patingin nga. Wag na po. Anong wag na? Tsaka ano to? Pasa ba to? Hindi po yan pasa. Oy, hindi ako pinanganak kahapon, nak. Alam kong pasayan. Pagsabi ka nga sa akin, sinasaktan ka ba ng Arjun na yon? Hindi po. Sigurado ka? Baka pinaglololo mo ko ha? Mahihila ko patilya mo. Hindi po ako sinasaktan ni Arjun. Nasagi lang po yan sa cabinet nung isang araw kaya nagpasa. Nasagi raw sa cabinet mukhang bugbog yan. Kung totoo nga yung sinasabi mo, patingin nga ng isa pang braso mo. Bakit po? Gusto ko lang makasiguro na nagsasabi ka ng totoo. Nagsasabi po ako ng totoo. Maniwala na lang po kayo. Hindi mo ako masisisi na nagkakaganito ko. Nung isang gabi lang, napanaginipan kitang sinasaktan ka raw na kinakasama mo. Alalang-alala ko sa'yo nun, nak. Panaginip lang po yun. Hindi po ako sinasaktan ni Arjun. Siguraduhin lang niya dahil kung hindi may kalalagyan siya sa akin. Ma! Ano yun? Ma,
tingin ko manganganak na ako. Ay, Santisima, yan ang nga bang sinasabi ko, babae ka. Taga, tatawag lang ako ng tulong. Maupo ka lang muna dyan. Papa Dudut, hindi na nga nakumpirma ni Mama ang totoong sitwasyon ko sa poder ni Arjun matapos kong mapaanak ng araw na yon. Masyado pong mabilis sa mga pangyayari. Mabuti na lamang dahil naisugod naman ako kaagad ni Mama sa pinakamalapit na paanakan at ligtas kong naisilang ang baby girl namin ng kinakasama ko. Dali-dali ring dumating si Arjun sa ospital matapos siyang tawagan ni Mama at kitang-kita ko pa ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Tuwang-tuwa rin ang kinakasama ko noong nakita na niya ang aming anak. Hinalikan pa nga niya ako sa noo at nagpasalamat sa akin dahil ginawa ko raw siyang tatay. Siyempre, lumambot ang puso ko sa ginawa niyang yon at naisip ko na maaaring simula na yon ang pagbabago niya at pagiging mabuting ama at kinakasama sa amin ang kanyang anak. Nangako rin naman sa akin si Arjun na hindi na niya ako sasaktan. Pero mabilis na nagdaan ang 2 buwan ay napako lang ang kanyang pangako, Papa Dudut. Arjun, ano ba? Anong ano ba? Hindi pa nga tayo tapos mag-usap tapos tinatalikuran mo na ako. Ah, hindi pa ba? Akala ko tapos na eh. Gusto ko na kasi matulog. Pagod ako para lang sa kaalaman mo. Alibasa, hindi ikaw yung nagtatrabaho sa labas. Kaya akala mo pasarap lang ginagawa ko dun. Hindi naman yun ang inaakala ko Alam ko na mahirap din ang ginagawa mong pagtatrabaho. Pero sana naman, isipin mo rin na mahirap din maging nanay at mag-alaga sa baby natin. Oh, anong gusto mong gawin ko? Wala naman ako magagawa doon kasi alam ko na tungkulin kong alagaan ang anak natin bilang nanay niya. Alam mo naman pala eh. Pero hindi naman yun ang issue rito. Ang dami-dami mo talagang alam no. Masyado kang ma-issue sa buhay. Ano ba kasing issue mo? Kinakausap pa kita tungkol sa kulang na sweldo na binigay mo sa akin, di ba? Wala na nga. Huwag kang sumigaw. Baka magising ang anak natin. Paanong di sisigaw? Nakakagigil ka na. Ulit-ulit mong sinasabi na kulang yung sweldo na binigay ko. Kahit kapkapan mo pa ako, wala ka nang mahihita sa akin. Yan na yun. Sagad na, pati patot, panabla. Lintik naman na buhay to Hindi ka lang naman ngayong sahura nagbigay sa akin ng kulang na sahod. Pang ilan mo na ba to? Aba, ewan ko sa'yo. Ewan mo talaga sa akin kasi nakakarami ka na. Ano ba kasing pinuputok ng butsi mo dyan? Buti nga nagbigay ako eh. Pero kulang. Hindi naman ganito yung binibigay mo sa akin noon Nasaan na yung iba? Ano? Sabihin mo sa akin saan mo ginastos yung pera. Bakit ko sasabihin sa'yo? Pera ko naman yun. Sabihin mo sa akin para alam ko at hindi ko hinahanap. Hindi mo na kailangang malaman dahil akin naman yun. Dapat mo na lang gawin makontento sa kung magkano lang yung binibigay ko. Masyado kang demanding taong bahay ka lang naman. Hindi ako magdedemand ng ganito kung sumasapat yung pera na binibigay mo sa akin pero hindi Madalas kulang at hirap na akong pagkasyahin yun. Sa gatas pa lang at diaper ng baby natin kulang na yung inaabot mong sahod. Tapos gusto mo pa laging masarap ang ulam wala na nga tayong pambili. Masama bang mag-ulam ng masarap? Pinaghirapan ko naman yung perang pambili nun. Hindi ka talaga nakikinig no? Wala na nga tayong pambili tapos gusto mo pa laging masarap yung ulam. Pag sinabi mong masarap, ibig sabihin nun baboy, manok at baka. Hindi ka kumakain ng gulay at isda at madalas mong iniinsulto ang luto ko. Ay nako, dami mo talagang issue sa buhay Ikaw kasi masyado kang masikreto. Ano bang pakialam mo? Hindi naman lahat ng galaw ko dapat malaman mo. Sa lagay, para palang hindi partner ang trato mo sa akin kung ganyan. Huwag ka kasing masyadong pakialamera. Kung masta ka, akala mo asawa na kita. Pero gusto mo asikasuhin kita na parang asawa ko na. Ay talaga naman. Alam mo kanina ka pa Sumusobra ka na Bakit mo ako sinampal? Hindi ko na kasi nagugustuhan yung tabas ng dila mo. Masyado nang matalim kaya dapat na kitang sampalin. Sumusobra ka na talaga. Ulang pa nga yung ginawa ko. Dapat sa'yo tinatadyakan para matuto. Tama na! Huwag mo na ako saktan! Tama na!
ayaw mo palang nasasaktan eh. Kaya sa susunod, wag mo na akong kakwestiyonin. Papa Dudut, tahimik akong umiiyak ng gabing yon dahil ayokong may kapitbahay na makarinig sa akin. Ayoko rin na magising ang bibi namin na mahimbing ng natutulog ng gabing yon. Sobrang sakit ng katawan ko sa pamimisikal ni Arjun. Pero mas masakit ang puso ko dahil inulit na naman niya ang bagay na sinabi niyang hinding-hindi na niya gagawin pa. Durog na durog ako ng mga panahong yon at pakiwari ko ay wala na akong magagawa pa. Dahil maliit pa ang baby namin at wala naman akong trabaho, ay wala talaga akong mapupuntahan. Hindi ko rin naman gustong umalis sa poder ni Arjun at pumunta kay mama dahil ayoko siyang madamay sakaling may gawing masama ang kinakasama ko. Sobrang walang-wala na ako ng mga panahong yon. Nawalan na rin ako ng pag-asa na magiging maayos pa ang buhay at pagsasama naming pamilya. Dalangin ko na lamang ng mga oras na yon na hipuin ng Diyos ang puso ni Arjun upang magbagong buhay siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mukhang narinig ng Diyos ang panalangin ko sa Kanya. Dahil hindi na masyadong namimisikal ang kinakasama ko sa paglipas ng mga araw. Paminsan-minsan na lamang kapag napipikon siya dahil hindi na talaga mawala sa ugali niya ang pagiging magagalitin. Pero nag-level up naman sa katarantaduhan si Arjo noong nagsimula siyang malulong sa sugal at pambababae. Nang mga panahong yon ay kakaisang taon lang ng anak namin. Bukod doon, habang tumatagal ay pakiramdam ko ay may naiipong galit sa akin ang kinakasama ko. Gusto na kasi niya akong magbuntis pero hindi ko sinabi sa kanya na palihim akong nagpalagay ng implant para hindi niya mabuntis. Ayoko nang magkaanak kami dahil alam ko na mas magiging miserable lang ang buhay namin sa kanya. Noon pa nga lang ay hindi na niya kami matrato ng maayos. Nang anak ko ay magdadagdag pa ba ako ng panibagong bata? Isang gabi hindi umuwi ang kinakasama ko sa inuupahan namin at kinabukasan na siya madaling araw dumating. Lasing na lasing si Arjun at dumiretso na agad sa higaan para matulog matapos akong batukan at insultuhin. Tapos nung magising siya, bandang alas 9 ng umaga ay mainit na naman ang ulo niya dahil late na raw siya sa kanyang trabaho, Papa Dudut. Anak naman ang tok na yun eh. Raquel! Alas 9 na pala ng umaga! Bakit hindi mo ako ginising kanina? Pwede ba? Huwag kang ang sumigaw. Nakita mong tulog pa anak natin eh. Buti sana kung ikaw magpapatahan dyan pag umiyak hindi mo nga malaro ng matagal yung anak natin. Aray ko! Aga mo na naman nagbubunga nga ha? Halika rito! Kakalbuhin na kita talaga! Inaano ba kita? Bakit mo ako sinasabunutan? Nakakabalas na yung pagmukha mo sa yung pagyayaw mo sa akin! Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Ikaw yung bagong gising dyan tapos naninigaw na agad. Paano di ako maninigaw? Hindi mo nga ako ginising kanina. Di tuloy ako nakapasok sa trabaho. Sayang yung araw. Hindi ko nakasalanan kung hindi ka nakapasok sa trabaho. Saka nung hindi ginising, nakailang sabi ako sa'yo noon tapos niyugyug pa kita pero tulog mantika ka. Ah, ganun ha? Sige, bubunutin ko na talaga mga buhok mo sa akin para magtanda ka. Tama na, parang awa mo na. Wala na akong awa, lalo na sa katulad mo. Raquel, anak! Mama, Ka ba? ano pong ginagawa mo rito? Sira ulo ka! Bakit mo sinasabunutan ng anak ko? Bakit niyo naman po ako binatukan? Kulang pa yan dahil sa pananakit mo sa anak ko. Sabihin mo, anak, bakit hindi sinasabulutan? Hindi ko po alam. Basta na lang po siya nagalit sa akin. Wala naman po akong ginagawa sa kanya. Anong walang ginagawa? Ang aga-aga, nagbubunga ka dyan. Paano hindi kita bubungangaan? Nakakainis ka na. Kahit nabungangaan ka pa nitong anak ko, wala ka pa rin karapatan na saktan siya. Napakasira ulo mo. Ganito palang ginagawa mo sa anak ko. Mabuti pa, wag na po kayo makailam dito.
Problema na po namin to ng anak nyo. Hindi ko kayo pakikialaman kung hindi mo sinasaktan ang anak ko. Nak, sabihin mo, ngayon ka lang ba sinaktan ng lalaking yan? Sabihin mo ka na madali. Hindi po. Maraming beses na po niya akong sinaktan. Simula pa lang nung pinagbubuntis ko yung anak namin, nananakit na po siya, Ma. Bakit kasi ngayon mo lang sinabi sa akin? Sana noon pa lang nailayo na kita sa kanya. Natakot po kasi ako. Saka nangako naman po si Arjun na magbabago na eh. Kaya lang, napako lang po yung pangako niyang yun. Sinubukan ko namang tuparin yung pangako ko sa'yo ah. Kaso anong magagawa ko kung nakakapikon ka na minsan? Anong nakakapikon ako minsan? Ang sabihin mo, mabilis ka lang talagang mapikon at magalit. Tapos kasunod na nun yung pananakit mo sa akin. Sapat na yung dahilan para may kalagyang kang lalaki ka. Sobra ka na sa ginagawa mo sa anak ko. Humanda ka sa akin. Ano pong gagawin niyo sa akin? Tinatanong pa ba yan? Di irereklamo kita para makulong ka. Napakakapal ng pagmumukha mong saktan ng anak ko. Mag-isa ko lang yung tinaguyod ng araw. Pinakaiingatan ko yan. Halos hindi ko na pinadatapuan sa lamok. Tapos ikaw, pipisikalin mo lang. Sinasabi ko na nga ba na yung nakita kong pasa niya nung buntis pa lang siya sa anak mo, hindi talaga galing sa aksidente, kundi mayroong bumugbog sa kanya. Nakakagalit lang at nakakasama ng loob bilang magulang ang ginawa mo sa anak ko, kaya dapat mo tong panagutan. Papadudot galit na galit ang mama ko nang aktwal niyang makita ang pananakit sa akin ni Arjun. Kamunti ko na nga siyang hindi makilala dahil para siyang nag-transform sa pagiging halimaw na nanay na gusto lang ipagtanggol ang anak niya na inapi at inalipusta ng ibang tao. Nagkabaranggayan pa nga kami at naipukulong ni mama si Arjun sa police station. Pero nagkaaregluhan din kami matapos magmanikluhod ng kinakasama ko at nagmakaawa sa akin na patawarin na siya. Oo, alam ko ang sasabihin ng mga kabarangay natin. Napakatanga. Sa akin na ang korona ng katangahan ng mga panahong yon. Pero inisip ko na lamang na ayoko mawala ng tatay ang anak namin, kaya pinatawad ko naman siya. Kaso may iba palang plano ang kapalaran sa amin. Isang linggo matapos makalaya ni Arjun mula sa pansamantalang pagkakakulong sa kanya ni Mama ay inatake naman siya sa puso. Dahilan upang mamatay siya. Tulirong-tuloy ako ng mga panahong yon. Hindi ko na alam ang gagawin dahil bigla na lamang akong naiwang mag-isa na magtataguyod sa anak namin. Pero buti na lang at nandyan si Mama na siyang naging pinakamalakas na suporta ko. Kaya matapos mailibing ni Arjun ay lumipat kami ng anak ko sa inuupahan ni Mama sa Pasig upang doon tumira ng magkakasama. Naging katulong ulit ako ni Mama sa pagtitinda ng mga pagkain habang nag-aalaga sa aking anak. Mabilis na lumipas sa mga taon at kasagsagan ng pandemic ay mayroong Indian National na kumatok sa aking puso, Papa Dudut. Alam mo, marami akong napagtanto ngayong dumadaan ng buong mundo sa pandemyang ito. Ano po yun? Na maiksi lang ang buhay. Kaya dapat gawin mo lang ng gawin yung bagay na magpapasaya sa'yo. Kahit po masama at nakakasakit ng kapwa, gagawin mo kasi dun ka masaya? Parang gaga ka naman kausap eh. Siyempre, hindi mo yun gagawin. Masama nga't nakakasakit ng kapwa, di ba? Isip-isip din. Hindi yung parang utak mo nasa talampakan mo na. Sobra naman makareact si Mama, nagtatanong nga lang po ako. Ayusin mo kasi yung tanong mo. Nakakapikon ka eh. Kita mo seryoso ko rito na nagsasabi ng saloobin tapos gaganyanin mo ko. Naiintindihan ko naman po ang ibig niyong sabihin at sang-ayon po ako doon. Tingin mo may katapusan pa tong pandemyang ito? Meron naman po. Sana nga kasi. Nakakatakot na limitado na lang yung galaw natin eh. Saka tingnan mo,
Wala tayong pinagkakakitaan. Naniniwala naman po ako na magiging maayos ang lahat at unti-unti babalik yung dati. O sige, sabi mo eh. Ayoko naman ma-stress pa at pakaisipin na hindi nabubuti ang mundo. Kasi baka naman magkasakit ako. Nakakatakot pa naman magkasakit sa panahon ngayon. Baka mamaya i-quarantine ka bigla. Hindi po mangyayari yun, kalma lang po kayo. Kalmado na ako. Ay, maiba tayo. Kumusta kayo nung sinasabi mong Indian National na kachat mo? Ayos lang naman po. Nagugustuhan ka na ba niya? Hindi ko po alam pero nung unang beses na nag-usap kami, niyaya niya na agad ako magpakasal. Ganun ba talaga ang mga Indian? Ang bibilis. Baka kasi nakita niya sa'yo yung pagiging wife material kaya ganun. O anong sinabi mo? Sabi ko ayoko kasi wala naman sa plano ko ang pagpapakasal. Matapos nung pinagdaanan ko kay Arjun, ewan ko na lang kung hindi pa ako matakot na kumilala ulit ng panibagong lalaki. Tapos Indian pa to, hindi pa taga rito. Mababait naman ang mga Indian ah. May kaibigan akong Indian, maayos sila kausap at matitino. Yung iba pa nga sa kanila nakapangasawa ng Pinay. Pero natatakot pa rin po ako, saka ano? komplikado po ang relasyon namin kasi sinabi ko na sa kanya na may anak ako sa una kong kinasama. O anong sagot niya? Hindi raw po niya ako matatanggap kasi paniniwala nila dapat walang anak sa ibang lalaki ang babae na mapapangasawa nila. Sabi ko ayos lang naman sa akin kung hindi niya ako tanggapin dahil may anak na ako. Ayaw ko na rin sa kanya. Ay, ganun ba yun? Hindi ka nasaktan? Nasaktan, pero hindi ko naman siya mapipilit na tanggapin ako. Saka ayoko na ako lang yung tanggapin niya. Dapat tanggapin niya rin ang anak ko dahil anak ko yun eh. Sa akin ang galing yun at hindi ko ipagpapalit sa kung sino mang lalaki ang anak ko. Hindi baling tumanda kung walang kasama sa buhay katulad niyo, ma. Ay, nadamay pa ako bigla. Totoo naman po, di ba? Totoo naman yun. At tama rin naman ang mga sinabi mo. Wag na wag mong ipagpapalit ang anak mo sa kung sino mang lalaki sa mundo dahil yung mga yan, marami yan, pwedeng palitan, pwedeng iwanan. Pero yung anak mo, iisa lang yan. Basta, ang focus ko na lang sa ngayon ang anak ko. Gusto kong magsumika para mabigyan siya ng maayos na buhay sa hinaharap. Gusto kong patunayan na kahit mag-isa lang ako na nagtataguyod sa kanya, kayang-kaya ko. Hindi ka naman mag-isa kasi kasama mo ko. Opo, ma. Salamat po kasi nandyan kayo sa tabi ko. Walang anuman. Saka, sino-sino bang magtutulungan? Tayo-tayo rin naman. Basta, magsikap ka lang sa buhay. Ako nang bahala dito sa anak mo. Alam mo naman na mahal ko tong apo ko eh. At hanggat malakas pa ako, aalagaan ko siya sa abot ng makakaya ko. Salamat po ulit. Maraming salamat po. Papadudot malaki ang pasasalamat ko sa mama ko dahil hindi niya kami iniwan ng anak ko, lalo na noong mga panahong kailangan namin siya. At magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang suporta at pagmamahal niya sa amin kahit na narito na kami sa India. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang nangyari sa amin ng Indian National na nagyaya sa aking magpakasal noon at nagsabi na hindi niya ako matatanggap dahil may anak ako sa ibang lalaki, ay siya pa rin naman ang napangasawa ko. Hindi niya rin kasi ako natiis at gusto niya na makipagbalikan sa akin. Pero hindi naman magkaibigan ang turingan namin sa isa't isa, doon niya pinagtapat na gusto niya pa rin akong mapangasawa. Tapos nagpunta siya noon sa Pilipinas nang bumalik na ang operasyon ng mga eroplano. Pinakilala ko siya kay mama at sa anak ko at masaya ko dahil naka-close niya kaagad ang 2 taon na malapit sa puso ko. Lumipas ang 1 taon ay pumayag na ako magpakasal sa kanya doon sa India nang ako naman ang bumisita sa bansa nila para makilala ang kanyang pamilya at nagkaroon kami ng 1 anak na dito ko sa Pilipinas isinilang. Hindi nagtagal ay tuluyan na nga kaming nag-migrate sa India kasama ang buong pamilya ko. Si mama naman ay dumadalaw-dalaw sa akin dito kaya hindi ko nararamdaman na malayo kami sa isa't isa. Sa kasalukuyan ay nagpapasalamat ako ng husto sa may kapal dahil binigay niya ang isang matino, responsable, malumanay, magsalita at hindi nananakit na lalaki. Bukod doon ay mabuting ama rin siya sa aming mga anak.
Masasabi ko na kahit masakit ang pinagdaanan ko noong araw sa dati kong kinakasama, ay maligaya naman ang aking puso ngayon na natupad na ang mga pangarap ko magkaroon ng pamilyang magmamahal at mamamayani ang pagmamahal sa bawat isa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin ang kwento ng buhay ko. More power and God bless po sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Raquel.